Yo, what's up? Prince Rhyme nga pala. Kamusta kayo dyan? Welcome sa panibagong episode ng P-Review na kung saan magre-review tayo ng mga battle at kung ano-ano pa na pwede nating i-review para makapagbigay tayo ng insights at kung ano-ano pa. Bali ang re-review ko nga pala ngayon ay yung GL versus Husky. Sa totoo lang, first time ko lang tong mapapanood kasi medyo lumaylo talaga ako sa battle, sa panonood, especially sa pagbabattle kasi hindi kaya ng oras ko sa totoo lang. Um yun nga yung pagiging updated sa battle hindi na siya kaya ng oras ko. Kinakain talaga ng trabaho yung oras ko sa araw-araw. Kaya imbis na alam mo yun, bumatel ako or manood, pinapahinga ko na lang talaga siya. Pero ngayon nakapag-adjust na tayo kahit papaano, nagkaroon na tayo ng time management kaya kahit papaano naisisingit ko tong mga gantong klaseng pagre-review ng mga battle. So yun, first time kong mapapanood tong GL versus Husky na to kaya sigurado ko na may mga reaction ako na talagang genuine as in talaga kasi yun, first time nga 'di ba? Paulit-ulit. Pero yun, simulan na natin, huwag na natin patagalin. Let's go. Flip top, Vuelta Balentong 12, dito pa rin Metro 10 Pasig. Pangalawang laban natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Lahat ng bumiyahe pa na malayo para sa event na to. At lahat ng tatayo dito buong gabi. At syempre lahat ng makikibaka rin bukas. Ingat kayong lahat. Shoutout sa lahat ng mga represent collab. Silipin nyo nga pala mga bagong disenyo. Dark Horse Clothing, bagong represent collab to. Available yan online. At flip top, magigay para sa parating nating laban. Oh. Yeah. Sa kanan ko, isa buhay, finalist para sa inyo, Antipolo City represent. Mag-ihay tayo lahat para kay Husky. Nakatanaw sa malayong pinanggalingan. Sa oras na ang araw kay sarap titigan. Habang iniisip mga alaala, mga taong nawala. Si Husky nga pala, siya nga pala yung nakalaban ni Invictus sa finals, no? Oh, yun. Tama. Kaya pala, finally. Sorry. Medyo, na talaga. Medyo, hindi na talaga tayo, alam mo yun, nakakalimutan na natin yung mga ganong klaseng bagay. Hindi katulad dati na tanda ako. Pero yun, naisingit ko lang. At nanatili na kasama. Shoutout syempre 1870 at saka si Utol Tide. At saka gusto ko lang batiin ng happy mansary yung yung asawa ko. At saka ayun, salamat sa inyo lahat. Siyempre, shoutout sa Rehip mo, shoutout sa 1870. Mga dating represent collab rin natin yan, Antipolo City represent yung mga yan, shoutout sa kanila. Real Jokes Clothing, High Bites, palagi, Hype Beat kay Boss Benji. Maraming salamat. Flip Top Beer, tikman nyo yan. At sa kaliwa naman, reigning, isa buhay, champion, Palo, later, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay GM. Tara na, salubungin natin ang madilim na umaga pa. Tungo pa nga lang sa paliparan na, pero parang nasa alapaap na sa tabi mo. Di ba grupo ni ni Unico, yung parang alas 4 yata yun, sila nila Zenlook, no? Pero iba na yata yung repin niya ngayon. Mayroon din pala siyang Battle League, yung 053, okay. Check din natin yan pag may time tayo. Nga ay nabubuhayan ng tala at buwan ay makukulayan. Magliliwanag kapag tumawa na makita mabulunan pati bakunawa. Real, shoutouts Juju. Real Jokes Clothing, lahat ng represent collab. Yun, game. RX Panda, Rapolo, Ulap, Hype Beat, syempre Dark Horse Clothing nga tulad ng sinabi ko. Nanalo ng coin toss, si Husky, piliin niyo mauna, si GL. Pakinggan natin, unang banat, Vuelta Balentong 12, GL. Game! Yay! Out! Siya si Husky, Mr. Canis Majoris, 1,000 larger than the sun. 1,000 larger than the sun? Dun pa lang. Hindi. Yung Canis Majoris, gets ko yan. Constellation Greater Dog. Uy, scientific yung sound. Yung 1,000 larger than the sun, boom! There's only one name that you can... Kasi sa FB, yung pangalan, Jerry Neutron. Neutron, talagang ang kunat mo. Ba't ginawa mong apelyido yung size ng utak mo? Okay. Neutron, size ng utak, okay.
nerd at kupal to, kaya atin niyang salain. Kasi yung neutron, neutral kahit anong tahakin. Walang positive o negative. Di pa ba apparent na pag wala kang charge, ikay iwan sa current? Kaya di ka greater dog kahit sanay ka sa lamig kasi Siberian Husky. Well, watch me. Dahil kung sanay sa aircon, then dog, just sit tight. Hindi to fist fight, Swiss knife, kaso deep slice, ay swing right. Yung skull mo naging aircon, yun yung split type. And this night, nag-vent out. At yung line of reasoning, press ko na yung utak, yun yung mind conditioning. O gagawin ko gusto ko, di madi-diffuse yan. Mahangin kung mahangin kahit na e-exhaust fans. Kung apoy yung maging aso, ikay ma-e-excuse lang. Kasi kulang pa yung husky, dapat may Cerberus dyan. Kaya Cerberus, ibig sabihin sila ano yun, no? Sila Looney, sila Abra. Saka si, sino ba yung isa, si Ron? Sorry. Oh, tama, di ba? Hindi ko maalala tol, sorry. Pero yun, sila Looney yun, di ba? Yung Cerberus, okay. ano, kung sanay ka sa lamig, dapat mo nang makutuban. Johnny Storm, Human Torch na sa katawan ng sunugan. At Mr. Fantastic kung sa IQ, alam mo flexible man, habang ikaw ay di ma-feel kasi invisible lang. Kaya ano? Ito pala, kaya ano? Tangin nun, ganda nun, gago. Tangin, ang galing nun ah. Okay. Invisible lang, no? Tangina. Yung mga simpleng ganong class, yung mga simpleng gestures na ganon, no, tol, parang hindi siya matatawaran eh, no? Yung parang, syempre, basta, yung parang hindi siya kagad-agad papasok sa utak mo na gagawin mo siya. Ganon. Ang galing nun. Human Torch, Mr. Fantastic, basta, kulang ng isa kasi alam na rin, walang solid na suntok, walang dating. O makapal lang yung muka, ako'y tagos sa thick skin, di lang sa comic siya patay, pati nasa big screen. Kaya, di ka na Siberian Husky, di ka nasasabay sa race, ikaw na si Laika, oo, yung Russian dog na mamamatay sa space. Kaya pasensya na sa sensya, kasi fucked up naman ho. Kung ice water nga nag-melt na at back up ka lang bro. Kung init yung criteria, sa match up lamang to. Tunaw buong Siberia at warm up pa lang to. Kaya ano, mula sa Canis Majoris, Siberian Husky, Russian Dog, Outer Space, Fantastic Four, umikot yan sa utak ko. Kasi sa dami kong alam, tandaan, maliit ka lang na neutron, I'm 1,000 larger than the sun. Inang galing nun. Ang ganda ng round 1 niya, tol. Parang, alam mo yun, talagang tahi-tahi sumulat to sa GL eh, no? Talagang lahat may relationship, kumbaga. Ang galing, putang ina. Kumbaga, nung intro niya nung round 1, no? Intro niya, binanggit niya yung 1,000 larger than the sun. Kumbaga, yun yung minak niya yung ganong klaseng linya ni Husky. Pero, ginawa niyang malakas na ender. Ang ina, solid talaga to si GL. Pero yun, check natin si Husky, tol. Yo! Yeah! Dinamay pa yung neutron. Ang lupit pala nito. At bilang neutron, na-invento ko yung formula na papatay sa'yo. Putang ina, okay. Boss! Eto na ba yung beauty queen ng Leyte? Eto na ba yon? 2 battle, 1 gabi. Sobrang dami na ng pera niya ngayon. Ina talaga nito ni Husky, no? Ang ina, gago. Chorus! CGL magaling sa lahat, ngunit siya ay takot sa bilat. Pero pag
makita niya ay burat, agad siyang sa labi kakagat. Tangina, anong kanta yun? Tangina na ito ni Husky, no? Mahilig sa ganyan si Husky, no? Yung parang, yung mga kanta gagawan niya ng parody para sa'yo. Tangina, hindi ko makakalimutan dyan yung ginawa niya ay Pistol, eh. Tangina, ang galing talaga ng putang ina. Kumain lang, wag nang magbalot, di ba? Tangina, ang galing. GL, ang aktivistang poet. Kontra illegal logging. Kapag weekends nasa plaza, kunwari puno siya ng saging. May pa-Diyos-Diyos ka pang nalalaman, walang dating pagsasampa, pang baby Diyos din yung pormahan, mukhang bading nasasamba. Kung yung ibang taga-probinsya, gusto mapuntahan yung MOA, pag si GL in Manila, gusto niya sa SM Aura. Introvert kung matuturing at bibihira lumabas, fetish niya sa buhay, bidet na malakas. Putang ina mo, gago. Ano, may mga ganun talaga, eh, no? Yung mga malalakas na bidet, putang ina mo, ililipad ka talaga. Tapos yung at mo, lilipad din sa ano mo, wiwisig din, putang ina. Change topic, boy. Sinagtala, alter ego, sinagtala. Oo, sakto yung kutob. Nakapanti sa labas pero may titi sa loob. Natapat Ano yun? Si nagtala, nakapante sa labas, pero medyo naglag ako dun na. Ano yun? Anong ibig sabihin nun? Superhero? Okay, siguro yun nga yun. Comment nyo nga, putang ina. kay Hentai Kamen, talagang iiyak to. Pag natikman mo yung jackhammer, tsak mabibiyak to. Kasi all gods gustong ka-match up. Kaso si boss yata sabog. Kasi baliktad kanyang nahanap. Binigyan ka lang ng dog. Hurado ako nung finals nyo. Tingin mo ba ang bobo ko? Nakakatawang isipin na ikaw binoto ko. Sino ba unang banat? Pwede maulit yun, Boss Kebs? Pwede maulit yun? Ina yun yung kay ano eh, di ba? Yung kay Kilan. Tang ina, gagawin po, tang ina. Paulit po. Ano na lang. Pakat. Ang galing, gago. Ang galing ng acting niya, no? Tang ina, kuwang-kuwa. Tang ina nito talaga ni Husky. Ito talaga kalakasan niya, tol, eh. Ito talaga yung forte niya, eh, no? Yung comedy talaga, eh. Putang ina mo, hayop ka. Galing mo. Isa buhay champion, palakpakan! Talagang ayaw pakabog sa talent. Nung nalaman niyang si Vitrum sumasali sa mga pageant, biglang siya daw si Tony Fowler. Naknang puta ang lande. You cross the lane na parang swerving bilang puking may tahe. Tara, bago yun ah. GL na nagtutwork. I got this girl. She don't go to school. I got this girl. She don't go to work. GL nagtwork. Na putang ina. Kupal ang bono. Di natin masisisi kapag weirdo minsan OA. Tuwang-tuwa kay Abra, wow! Sinagot na siya ng all gay. Hamon ka ng hamon eh. Hamon ka ng hamon eh, tinatawanan ka lang ng OG. Noodles lang nalalaman pag-usapang homie. Ika'y fake, na bully. Ano strength, nahuli. Anong threat sa luni? Puwet mo may buni. Putang ina. Tang ina mo, gago ka. Ang inang yan ng puta, tinahitahi pa yung multi, no? Tapos babagsak sa puwet mo, may buni yung puta, parang asara ng bata, eh, no? Tang ina neta na yan. Galing, gago. Tang ina yun yung mga gustong gusto ko talaga, eh. Yung mga, ano, alam mo yun, yung seryosong banat siya.
yung tatlong yung tatlong bar, tapos yung pang-apat yung punchline, putang ina pa comedy. Gusto ko talaga yung mga ganun kasi alam mo yon, yung pagtitwist mo ng utak ng tao talagang ano eh, putang ina. Gustong gusto ko talaga yung mga ganun, tol. Kating-kate panay pabibo para sumikat palalo. Maling gabi ang pagparito, uuwi ka sa palo. Patawa nga ba o seryoso? Emosyon maghahalo. Tipong si Dolphy na Marel ng pinulikat na unalo. Tana, nagpapaloko kayo dito? Sa estilo niyang pinapalutang? Train of thoughts, normal na yan sa tao pagbaon sa utang. Di mo ako malili... Okay, tang ina, okay. Yun lang, kaya paano mo ako babasagin? Parang General Torre lang, hanggang suntok ka lang sa hangin. Nawala yung hangin. Ayaw niya sa line marking, parody, mga pilosopong usapan, style blocking, analogy, ganyan ka gusto mo na tularan. Kung gagawa ka ng yung daloy, wag yung puro kayabangan. Sige, sa'yo na lang tong hangin kasi takot kang mabutasan. Tangina, eto Sige, sa'yo na lang tong hangin kasi takot kang mabutasan. Ano, parang lobo, ganun. Parang, okay. Yun ang pagkakaintindi ko, ha. Hindi ko alam sa inyo kung may iba kayong pagkakaintindi doon. Pero yun yung pagkakaintindi ko sa punchline eh. na ba yung idol nyo? Tangina, wasak to sa akin. Hindi ako ang Diyos pero luluhod ka sa akin. Suck me. Okay. Yung round 1 ni Aski, decent siya. Hindi lang ganun kaganda yung ender para sa akin. Kumpara dun sa round 1 ni GL na maganda yung ender niya. Para sa akin siguro tabla na may slight edge kay Husky. Para sa akin slight edge lang. Kasi nagawa niyang kahit papano balansehin. Though yung mga magaganda yung mga punchline niya, yung mga positioning lang nung ibang punchline parang nasa pangalawa. Hindi siya nasa dulo. Let's say, nasa pangalawang bar, hindi siya nasa fourth bar. So parang yung positioning lang, pero para sa akin, dahil solid yung pagkakabalanse niya, yung comedy, yung seryosong banat, yung mga punchline, slight edge para kay Husky. Para sa akin yun Okay, round 2, GL tayo. Yo! Game! Yo! Siya si Husky. Tunay na ngalan, Jerry Yim. Jerry Yim? Jerry Tunog Yim. Chinese na bobo. Yung pangalan pang opa, yung mukha pang pogo. O pwede rin Korean. Kaso dun sa North. Kaya di relatable. Jerry Yim, tunog K-pop, pero di yan capable. O, naging boss Okay. lots, kabit, tapos lola. Hentai kamin yan na costume, nakakatroma. Crowd reaction plus distraction. Sa kanya ay win-win, pero kailangan pa ng outfit para lang mag-fit in. At yun yung irony. Forgettable Tangina, ang galing ni JL magsulat, no? Tangina, outfit, fit in. Yung mga ganong simpleng paglalaro sa salita, no? Tangina. Simple lang siya tol pero para sa akin, masarap siyang ilagay sa mga internals talaga bago pumasok yung pinaka malakas na suntok or yung pinaka punchline mo. Para sa akin, yung mga ganong klaseng sulat, pang internal siya, pero dahil maganda yung convincing pagka nagdi-deliver si GL, talagang kahit na san niya i-place, san niya i-position yung mga ganong klaseng sulat, yung ganong klaseng written, na-absorb tumatama nagkakaroon ng impact. Pero kung para sa akin lang, pero kung sakaling sa hindi siya gaanong kilalang, kung yung ganyang klaseng style
yung ganong klaseng though small miss lang yon, parang para sa akin small miss lang naman yon, pero hindi siya magiging impactful para sa ibang bagong MC or hindi kilala yon, pero yon solid yon para sa akin. yung talata dahil nung nagmaskara doon ka lamang nakilala. Forgettable iyong fit para lang mag-fit in. At yun yung irony. Forgettable iyong talata dahil nung nagmaskara doon ka lamang nakilala. Yes, at yung grupo niyang No Manas. No Manas, parang mage lamang sa gaming, pero di na magical. Pag numanas sa laro, walang skills yan literal. Man-distract gamit yung gimmick, kasi di yan lyrical. Oo nga, no, ang ganda nun. Ano yan? Pagka naumana, no, walang skill. Walang skill sa laro. Okay. Pag no-skills yan literal sa gaming, pero di na magical. Pag numanas sa laro, walang skills yan literal. Man-distract gamit yung gimmick, kasi di yan lyrical. Pag numana na sa clash, asa yan sa physical. Tama? Yeah! Tong ina, dun pala babagsak yun. Ang ganda nun, tama yun. Yun yung iniisip ko kanina. Gusto ko sana siyang, gusto ko sana siyang sabihin na parang, minsan naman may mga heroes na hindi kailangan ng mana kasi malakas sa physical attack. Pero putang ina, naibagsak na sa ganun, men. Hindi ko ini-expect yun. Gusto ko nga sanang kontra yun kanina, pero ganda. Sa asa yan sa physical. Tama? Yeah! Kaya basic attack, di-threatening yung lines niya. Madi-diffuse ka sa diffusal, yung presence ginamay na, yung essence sinabay pa. Ano? Yung presence ginamay na? Ulit. Diffuse ka sa diffusal, yung presence ginamay na, yung essence sinabay pa. Ilang beses pinatay nga, at kung ikay no mana, ako yung SS ni Magina. Okay, kasi yung ewan ko kung updated pa ako, pero sa pagkakaalala ko yung ulti or SS ni ano ba? Basta ni Anti-Mage. Magina ba o Magina? Yung kasi tawag ko dati dun eh. Pero yun, yung SS nga nun pagka wala kang mana mas masakit, or pagka na-drain yung mana mo mas masakit yun. Okay. Ganda nun. Ikay no mana, ako yung SS ni Magina. Kaya iyabang mo na lang yung vlogging mo sa farm. What's up mga ka-planet? Ka-planet? Anong planet? Baka Planet of the Apes. O Animal Planet. O National Geographic. Hindi. Kasi wak yan actually. At yung channel walang learning, walang discovery. Kasi bumatil yan sa motos, pero di yan naghanda, tangina. Freestyle lang yung sample, kaya rookies ay naumay ng sayo o idol. Mag-abono sa bagong sibol, yan ang rule number 1. Kaya paano naging farmer, walang pake sa underground. Kaya sige, Sino ba nakalaban niya sa Motus? Hindi ko pa napapanood yun eh. Okay. Walang pake sa underground farmer. Okay. flex mo lang, mga baboy at manok sa gitna ng laban, mga baka at kambing para magatasan. Pero kung lines usapan, I'm way better than you. Kasi nga sa livestock, walang replay value. O livestock, hayop, mabubutcher on the book. Franco tapos fudge, siguradong hook na hook. Hanggang farmer ay makatay, di yan important. At yung taging ma-harvest, internal organs. Kasi gobyerno sa Pinas, walang hustisyang makikita pag yung... Para sa akin tol, medyo hindi ko alam kung sa akin lang. Medyo gumulo yung sulat ni GL dito. Itong bandang gitna na to. Hindi ko alam. Siguro ako lang, pero para sa akin yun. Yung farmer pinatay, Hacienda Luisita. Ulit. Siyang organs. Kasi gobyerno sa Pinas, walang hustisyang makikita pag yung farmer pinatay, Hacienda Luisita. Kasi baliktaran dapat to, pero mukhang di pa ready. Dapat di na yung support, gusto ko yung carry. Pero ayaw pumalag, ako ba yung scary?
Oo, yung Thomas Pussy. So, patay tong Jerry. Okay. Thomas si Mot, no? Okay. Thomas the Cat. Si Tom and Jerry. Okay. Para sa akin, tol, maganda yung internals na sulat, Hindi yung mga multis or what. Para sa akin, maganda yung pagkakasulat ni GL dito. Pero bandang gitna, medyo, siya hindi naman siya totally dragging, no? Medyo parang siguro hindi lang mas na-associate. Paano ba? Mas hindi lang planchado. Hindi ganon ka-planchado yung pagkakalatag niya nung rounds, yung linya na dito sa round 2 kumpara sa round 1 na talagang magkakakonekta. Siguro masyado lang akong, hindi ko alam, tol, pero feeling ko masyado lang akong nag-e-expect na mas mahihigitan niya yung round 1, pero para sa akin, yun nga, mas maganda yung pagkakalatag nung mga linya niya, yung mga punchline niya nung round 1 kumpara dito sa round 2. Though, may mga malalakas siyang lines dito sa round 2, yung kay Magina, yung about sa Dota, yung sa about dun kay Pudge, yung hook na hook. Tapos yung ender niya maganda rin. Yun. Pero, yun, pakinggan natin si Aski. Hentay kami na naman! Pinupuna pa yung pagmamaskara ko. Natural, magtatake pa ng muka. Puta, maghuhubo ako. Pukin ang inan to. Tuwang-tuwa sa napapa-elibs na mga hirit niya at tema. Ganito yung tipong pagsuntukan tawagan ko lang si Mama. Teka, wait. Okay, Ma. Mamaya na yung iba. Puta. Family Feud! Nag-survey kami ng 100 kataong puking ina ka. Yung ginawa mong yun kay EJ, wag mo nang gawin, hayop ka. Tangina, nagpapatawa na rin. Nagsiset na siya ng mood. Social experiment para sa kalabang susunod. Family Feud, tangina huli. Tanginan to. Di biro magpatawa, bagamat Ano ba yun? Nawala siya? Parang nawala siya. Hindi ko alam, pero anyway, tuloy tayo. gawa ay biro. Kahit sa UP ka nag-aral, yung sense of humor di tinuturo. Inipa ay tanginan to. Di biro magpatawa, bagamat ginagawa ay biro. Kahit sa UP ka nag-aral, yung sense of humor di tinuturo. Iniisip mo lang pasok, iniisip ko patok. Napaka-risky mag-comedy kahit sarili nasusuntok. Introvert tapos komedyante. Labo naman, sir. Sige, may payo ako sa'yo. Hindi ko i-share. Naglalakad na daw sa tubig. Nakapagpatakbo lang ng tubigan. Kristong nagtatawag. Kristo ng sabungan. Taena, dati mukhang bulok na Harry Potter ka. Pero ngayon, kung titignan, medyo lumobo na. Pero mukhang bulok pa rin naman. Talagang kakaiba. Pinaghahandaan yung araw ng pagsasando niya. Ano yun? Boss! Sorry agad. Yung sinabi mo sa akin. Okay naman yung mga call-out ni GL. Ano yun? Pinaghahandaan yung pagsasando niya. Gagi, di ko gets. Ang comment nyo nga, tol. Sorry, hindi ko talaga gets. Paano yung pinagsasando? Ano yun? Hindi ko mag-gets. Anong connect na? Hindi ko. Sorry. Saan yung araw ng pagsasando niya? Boss! Baka Sorry agad. Yung sinabi siguro sa ibang battle, no, ni GL, baka nabanggit yun, no? Sorry, hindi ko talaga alam. Pero, yun. sabi mo sa akin. Okay naman yung mga call-out ni GL. Effective nga Para sa hype na rin, di ba? Pero putya, hindi ko naman pwedeng ibigay palibasa gusto niya. Oh shit, kaya nga hindi binibigay sa'yo si Mote, di ba? Tangina, real talk. Kaya iwas-iwasan din maging assuming. Hindi ka in demand, GL. Masyado ka lang demanding. Tangina,
Feeling niya kaya niya lahat. Kung sino-sino sinasagi. Respeto sa proseso, yan ang baunin mo palagi. Dadalin ka ng talento mo sa pinakatugatog at ang ugali magsasabi kung kailan din mahuhulog. Ikaw yung bagong paborito, nasa iyo pabor nila. Pero yung habol mo na timeless, estilo ko yung formula. Yung idea mong dikit-dikit, masasabing brand new, idea kong bilang kabit, nandun yung replay value. O kaya wag kang mag-alala. Ako na Yung kabit yung kay ano yun eh no, kay Shernan. Laban nila na Shernan. Okay. dadala. Kinulitan ko naman sa highlights, maaalala ka nila. Di ba panay ang bring up mo ng... Kinulitan ko naman to. O kaya wag kang mag-alala. Ako na magdadala. Kinulitan ko naman sa highlights, maaalala ka nila. Di ba panay ang bring up mo ng laban mo na nagdaan, takot ka na baka hindi ka na nila nasusundan. Tanga na matalino na yung audience. Kaya pag gets, nag-iingay. At bilang MC, wag mong awatin yung kalaban maghimay. Sample na lang. Looney versus G-Clown. Parang nilabanan mo si Magneto sa tindahan ng kutsilyo. GL versus Sur. Mahihilo. Habang hawak mo yung kompas, ako Magneto. Ikaw Magneto? Ako Budoy. Siguro dahil sa kalamidad kaya hibang at medyo nerdo. Feeling mo ikaw Magneto pag bagyo lipad mo yero. Sige, Ano tang ina nito niya? Lipad boyero to, tangina. Naalala ko tuloy yung linya ni Husky na ano. Ano yun? Ikaw nga, maitim lang, ano? Maitim lang batok mo. Ano yun? Tangina, nalimutan ko. ibuhos mo lahat hanggang tuluyang bumaha. Aktivistang umiiyak sa di inayos kong gawa. Tsaka ikaw yung prospect, kasabwat yung presidente, gawin ka daw ghost. Ayun yung project. Timeless, walang ender. Okay. Bali yung para sa akin, nakuha ni GL yun, malinaw, sobrang linaw. Medyo lumaylay bigla si Husky dito. Parang ang layo ng nilaylay niya talaga. May mga line siya na parang okay naman siya. May mga pinupunto siya. Maganda yung mga pinupunto niya. Pero yung siguro hindi lang siya masyadong na-appreciate din kasi syempre sariwa pa kasi yung alam mo yun yung round 1 niya na balance eh. Dito parang parang isang beses, isa lang yata yung niya, yung comedy niya no. Hindi pa ganun ka-solid para sa akin. So round 2 nakuha to ni GL, malinaw. Parehas naman silang humina kumpara dun sa round 1 nila. Pero mas malayo yung binagsakan ni Husky dito sa round 2. So yun, pakinggan natin round 3 ni GL. Hindi ko talaga mag-gets, man. Ano yung Sando? Tangina ko, hindi, promise to. Saan ko ba, pero parang naano ko siya, naaalala ko siya. Tangina, dapat talaga meron akong kausap dito, men. Hindi lang ako mag-isa na nagre-review ng mga battle. Pero susunod, men, nga ako. Mag-i-invite nga ako ng mga pwede kong kasama mag-review ng battle. Pero hindi ko talaga siya mag-gets yung Sando. Kanino ba siya, kay Lip ba siya? Binanat ba sa kanya yun ni Lip or ni EJ? Or ni Vit? Hindi ko maalala, men. Pero yun, pakinggan natin round 3 niya. Yo, gusto niyo yung Sando? Gusto niyo? No. Para kayo ay mabilib. Di ko kailangan ng Sando. I got tricks up my sleeves. Pero, Okay. sabi niya virgin ako. O hindi. yan ay lame round. Nung virgin ako, kaya ko ng 6 rounds. Siguro ako feeling ko,
wala naman nabanggit si ano, di ba, si Husky. Pre-med yun. Pre-med yung ano, virgin angle. Yung rebuttal niya about sa virgin angle. Pero anyway, siguro kasi syempre, minsan kasi may mga ganun eh, may mga pre-med tayo na, may mga pre-med kasi na sayang pag hindi mo sinabi. Pag hindi mo sinabi. Ganun. Sayang. Baka tumama din, di ba? Pero okay naman. Kasi nga pala, kaya pala niya nabanggit dito na 6 rounds. Kasi may laban din sila ni Rafian. Okay, 6 rounds. Okay, gets. Hindi. Kasi siya, si Husky, isa buhay finalist nung 2023. Ako, champion sa botong 4-3. At alam niyo bang hurado siya nung laban? At ako pinili niya. Kaya yung konsepto ng round 3 ay simpleng-simple na, what if? What if di mo ko binoto? What if ako yung nasibak? Let's say si Vitrum yung nag-champion para di na umiyak. Ina no? Ganito talaga yung hilig ni GL eh, no? Yung talagang yung call out niya may mabigat eh. May dating eh, no? Na umiyak. What if ako yung nasibak? Let's say si Vitrum yung nag-champion para di na umiyak. Yo, edi parehas finalist. Ngayon nagbibida at ngayon yung makikita yung pinagkaiba. G! Usapang finals, parehas na tibag. Pero ako palag-palag, ikaw binadibag. Kaya relieve the memory, masakit na history. Alam nyo ka-rhyme ng nais maka-move on? Tyrese Haliburton sa finals din na injury. Kasi nag-try ng bagong style, pero di na-gets na yung kailangan alpha dog, hindi yung beta test. Pero comfort zone ay sementeryo ng evolusyon. Kaso Husky think, di lahat mag-e-evolve, yung iba ma-i-extinct. Kaya nung laban nila ni BR, dapat comedy naging horror. Yung genre ay na-twist. Kasi crowd ay namatay, mga jokes ay nangmintis. Yung fusion nyo, depressing. Batang rebelde, Husky please. Pinagalo yung bata at yung aso, Full Metal Alchemist. Oy! Ang lakas nun, men. Ang lakas nun. Though hindi ko pa napapanood yung Full Metal Alchemist, ha. Pero alam ko nga yung storya nun, yung about dun sa aso. Okay, gets ko yun kasi nakwento sa akin ni C9 yun, no? Huwag niyong i-bash. Oy! Anime, merong di makakagets. Ha! Pero seryoso, Buti na lang nakwento sa akin ni C9 yun. Kung hindi ko rin yun magigets. Shoutout C9. Oy! Anime, merong di makakagets. Ha! Pero seryoso, sino ba dito yung may mindset na, uy, may laban si Husky, manood tayo ng event? Sino? Sino? Except sa family at friends. Di ba wala? Kaya ano? Mayabang na ba ako? Ironic masyado na kung sino pa yung introvert sa pahumahatak ng tao. Kaya gago! Lakas nun, men. Sino ba di ba kay Husky? Well, that's me. Malakas ka lang sa puso, hearty, pero wak sa ulo. Gatsby kasi nga nagpanty at Wak sa ulo. Gatsby. Okay, wax. Kasi ganda. puso, hearty, pero wak sa ulo, Gatsby kasi nga nagpanty at kala niya fancy yung lyrics ng malakas G at Mar 3 ako. Must see when I cook, Ramsey when I kick, Sanji, kaya basag na parang nag-bungee, Jamsey, Humpty, Dumpty, basag, kahit lives ni Husky, medyo unli, necromancy, pero trust me, eto, nasty, Husky, start pa lang yung round 3. May mga linya ako doon na hindi na-gets yung sa bandang necroman. Hindi ko masyadong na-gets yun. Pero ang ganda nung ano niya, no? Putang inang rhyme scheme yan, no? Ganda. Sana all. Necromancy. Ang ganda.
Ganda na ang lakas nun. Ang ina, ewan ko ba. Yung mga gantong klaseng rhyme scheme, ito yung, alam mo yung hahatak talaga sa tao na, yung mga ganto kahahabang rhyme scheme, ano to eh, actually exhibition siya na may tuturing na maghahatak sa reaksyon ng tao. So, maganda rin siyang isama sa mga rounds mo kung gusto mong kumuha ng moment bago yung magaganda mong sasabihin or magaganda mong punchline. Necromancy, pero trust me, eto, nasty, husky, start pa lang yung round 3. Sabi niya, pero trust me. Diba? Yung mga gantong klaseng ano, talagang hahatakin yung crowd eh. No? Yung mga gantong klase ng rhyme scheme. Hatak mo talaga yung crowd. Game! Kasi ng legacy yan! You know it's fucking done. Sa costume na nga lang nakilala si Shernan pa yung number 1. Yun daw susi sa success, well, di ikaw yung ultimate. Oo, Mikey, sa husky, at ikaw yung duplicate. Ako, 2 laban sang gabi, naka-built-in dedication, manalo o no, ito'y win-win situation. Ang galing niya talaga sa mga gano'n, no? Tangina. Yung parang, yung meron siyang isang angle na parang aasahan mo na doon niya ibabagsak, na ine-expect mo na malakas yung punchline na yun. Pero bigla niyang iti-twist, babalik ta rin yung ibig sabihin or yung gusto niyang iparating, tapos malakas yung punchline. Ang galing ni GL sa ganun, men. Tangina. Situation. Ka-built-in dedication, manalo o no, ito'y win-win situation. Yo! For the XP and the gold at sa Minda bars mo, Ano daw? For the XP and the gold? Ano? for the XP and the gold at Gold. Gold. Okay. sa Minda bars mo, yan ay pinasa. For the XP and the gold at sa Minda bars mo, yan ay pinasan ko. At ikaw naman na farmer yung fina-farm ko. Kasi parehas finalist, pero si Arik ay nagtitiwala. Canis Majoris ay panis, wala sa iyong maniniwala. Magdilim man ng liwanag, nagmarka aking talata. Mamamatay yung constellations, pero di yung sinag... Yo! Di yung sinagtala, kaya sino ba nung finals yung bumoto sa akin na? Si J Black, tapos na. Si Tipsy, Suluni, o ganto ako mag-angas. Kaya sino yung sunod? E di yung boses ng baras. O yung boses ng baras, para yan ay matauhan, di lang magagalusan. At pagtanggal sa husky, boy! Sunod yung baras sa lalamunan. Ang ganda ng round 3 ni GL. Parang ang ina dito niya binawi lahat yung pagkabagsak niya ng round 2. Dito niya binawi lahat. Actually, magandang pagkakataon na sana kay Husky yun, yung round 2. Kung ginandahan niya sana, kung hindi sana siya bumagsak ng ganong kababa. Magandang pagkakataon na sana yun para tapusin si GL, pero tangina pagkadating ng round 3 biglang ganito yung sulat ni GL. Talagang hindi ko pa alam, pero kailangan pa natin mapakinggan yung round 3 ni Husky. Pero para sa akin, sobrang solid nitong round 3 na to. Para sa akin, ang ganda. Yung Husky, bara sa lalamunan, tangina, ang ganda nun. Yan, pakinggan natin yung round 3 ni Husky.
Tangina, matatawa ka rin talaga pagka ano no? Alam mo yung sobrang lakas ng round ng kalaban mo tapos bigla kang nag-react ng ganyan. Matatawa talaga yung tao sa'yo no? Pero syempre, hindi pa, nevertheless, kahit hindi nila alam yung dala mo para sa round 3 pero dahil nga ganong kalakas yun, matatawa talaga sila Pero yun, tingnan natin. GL is on fire! Ang lupit na mga banat! Sulit na sulit yung wifi Tain na, naaalala nyo ba to? Toxins, Viper, Oxy, Dicer, Omsim, Lighter, Dalsim, Fire, putang na, poisonous substances. Ang talino talaga. Isang search nyo lang sa net, boom! Nakahilera isa-isa. Naglista ka lang ng lason, may round 1 ka na. Hindi ka battle MC gago, Google MC ka, tanga. Kaya kung usapang karanasan, kulang ka pa sa puwersa. Pinanday ako ng kalye, ikaw nahubog ni Alexa. Kaya kung tingin niyo... Ang ganda nun. Kaya kung tingin nyo the best na si Iho mabenta, siko sa face niya, malakimbo sa buwelta. Iho may next pa, kutsilyo sa neck niya. Bala sa sintido, magasin ko may extra. Pet maluwer pa kahit di mo na test pa. Rap skills la kaneto kung gawin mo man wax pa. Motibo na gets ba? Kastigo na rekta. Gamitan ng gasino na talino lang ex na. Sa Fino sa Vespa, sa Wigo sa Tesla. Basta uwi nyo na kasi tingin ko dyan, Tesla! Woo! Gagi, ang ganda nun, men. Tangina, bakit? Ganda nun, men. Parang ano siya para sa akin, ano siya, rhyme scheme siya na may meaning talaga. Ang daming ang gaganda ng mga ibig sabihin, ang gaganda ng mga comparison na ginawa niya doon. Yung Mio sa Vespa, ang ganda, men. Maganda siya. Pero siguro kasi hindi ko alam kung tingnan nga natin ulit. Wigo sa Tesla, basta uwi nyo na kasi tingin ko dyan, Tesla! Woo! Maganda siya, men. Kaso, hindi ko alam bakit, delayed yung reaction ng tao. Pero maganda siya para sa akin. Kaso, yung bandang gitna yata, medyo natalisod siya doon, no? Pero, given naman yun kasi, medyo mahirap talaga gawin tong gandong klaseng rhyme scheme. Tapos, tuloy-tuloy pa siya, di ba? Maaari kang kapusin ng hininga. Tapos, lalo na pag yung mga multi dikit-dikit, maaaring mapalit-palit mo siya, di ba? Pwede mangyari yung ganun, tipong dapat mauuna yung Mio at Vespa, tapos bigla mo siyang nailagay sa bandang dulo. Ganon, maaaring ganon Crucial talaga tong gantong klase ng rhyme scheme na dikit-dikit, tol. Yung mga gantong klaseng multi na dikit-dikit. Medyo crucial siya, kaya kailangan talaga praktisado ka. Kabisado mo rin yung kung kailan ka hihinga, kung kailan ka bebuelo, kung kailan mo siya anong tawag dito, ibabagsak ng solido talaga. Pero yun, sobrang ganda nung ginawa ni Aski doon. Delayed lang talaga yung reaction ng crowd. Hindi ko sure kung bakit. Pero siguro dahil medyo, kasi nung bandang gitna na medyo parang natalisod siya, parang paano yung tao parang anong tawag doon, yung magbubu, aakmang magbubu yung tao, yung parang gano'n, di ba? Usually kasi pag ganito kadikit na laban talaga, tol, pag may natalisod, medyo alanganin. Pero yun, tingnan natin. Ko dyan, Tesla! Woo!
Kinakapos siya, no? Kinakapos siya ng hangin eh. Di pa kasi ako nakakapunta dito sa saan ba to? The Tent, Metro Tent. Hindi pa kasi ako nakakapunta dito eh. Saka hindi pa ako nakakabattle dito eh. Kinakapos siya ng hangin, no? Siguro sobrang init dito, men. Malalaman pagka bumatel ulit tayo tapos dito naganap. Malalaman. Pero kinakapos siya ng hangin, men. Sabi lang na may kanta, gumawa ng album, sana all. Yung kanta mong Masid, dapat title nun, Jakol. Tahimik lang, sa gilid ng silid. Tahimik lang, habang nakamasid. Tahimik lang, nanginginig para bang nilalamig. Tangina, ibang klase yung... Ano yung kanta ni GL siguro yun, no? Yung Masid. Tapos ganun yung lyrics. Ano talaga ni Aski, no? Gago talaga eh. Inig para bang nilalamig. Tangina, ibang klase yung... Ibang klase yung imagery. Porno tapos gripo. Bumabayo-bayo habang may cream silk pa sa siko. Tangina, tapos balak pa mag-uprising. Yan tuloy, tablado ka. Ang papangit ng kanta mo, didiretsahin ko na. Tangina, inaangat niya daw yung sining. Halatang nangangapa ka lang. Wala ka pa sa tunay na industriya, utoy. Na kay Emar ka pa lang. Wala ka sa pakikibaka noong tingin sa hip-hop addict. Di ka namulat sa rap Olympic, Itsumo at Republic. Hanggang flip-top ka lang, walang tugtugan na nostalgic. Magpasalamat ka na lang kasi kahit paano may boss Arik. 3 beses magkampiyon. Isang gabi pag lumagare. Bawat sekta sa mga contest, grupo-grupo ako yumare. Dami ng trophy kinalawang, hahambalos ko sa'yo. Uy, humiyo. May ano talaga siya, tol. Siguro, ako, eto lang ano ko lang, prediction ko lang kung bakit ganito yung performance ni Husky, kung bakit siya naubusan ng hangin, pumipiyok. Feeling ko na over-practice siya, tol. Na over-rehearse. Kasi, tol, kalaban mo GL, syempre. Gusto mo talagang matalo yan, syempre. Kahit naman sino di ba? Kung ganyan ang status ng isang battle MC na ibibigay sa'yo ni Arik, pupursigihin mo talagang matalo yan. Pero, feeling ko, kaya nga nangyayari sa kanya to kasi na over-practice siya. Pero, yun, okay naman. Pero, yan natin. Umiyok no? Sa mga contest, grupo-grupo ako yumare. Dami ng trophy kinalawang, hahambalos ko sa'yo. Uy, humiyo. Dami ng trophy kinalawang, hahambalos ko sa'yo. Mga ginto kong alaala, mamatay ka sa tetano. Kasi Ano daw, tol? Di ko... Mga ginto kong alaala, mamatay ka sa tetano. Ano yun? Bakit tetano? Ginto. Parang, hindi ko alam. Pero para sa akin, unrelated ba siya? Hindi ako sure, men, pero hindi ko siya ma-connect. Pero, yun. Para sa akin lang naman. matay ka sa tetano. Kasi sablay ka pa sa pluma. Yan ang nasight ko at nasilip. Nakasayad lang sa akapela kapag may beat, lutang ang isip. Imahinasyon lang, katang isip. Realidad ko papatay sa nabuo mong katang isip. Tana, pinagdaanan ko ang may pinakamakulay bilang rapper. At hindi lang sa 3 rounds pasikot-sikot bawat chapter. 2 dekada na lumipas at kung sumahin man ngayon, nagsusunog ka pa lang ng kilay, sumunog na ako ng panahon. Wala mang setup, wala mang scheme, pero iba ang aking husay. Kalkulado yung bigat na dadalin mo habang buhay. Evolusyon ko'y natural at kung sa current ikumpara, mas may puso ang pagsulat sa liwanag ng lampara.
Vuelta Balengton 12. Solid na laban yun, tol. Solid na laban. Pakinggan na. Tingnan natin sino nanalo. GL versus Husky. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Bota ng urado, 5-0. Mag-iay para kay GL. Okay. Maraming Bale, para sa akin, GL din talaga yung nanalo doon, tol. Ang ano ko dito, ang boto ko dito, kung sakaling ako yung judge dito, hindi ko alam kasi magkaiba talaga kasi sa live saka sa sa replay eh. Pero yun, base dito sa napanood ko, binigay ko yung round 1 kay Husky. Though slight edge lang, konting-konti lang. Konti lang yung nilamang niya para sa akin kasi mas flexible siya, mas well-rounded si Husky nung round 1 compare kay GL. Pero konti lang talaga, sobrang konti lang, sobrang gahibla lang. Tapos nung round 2, yun nga yung sabi ko kanina na parehas nilang pinakamahinang round yun, parehas silang bumaba doon. Though mas malaki yung binaba ng level ng sulat ni Husky doon. Hindi ko nga sure kung parang nawawala siya kasi parang hindi ko alam kasi may mga lines siya, may mga bar siya na parehas ng tugma, parehas ng words, ganon. So, yun, binigay ko na siya doon kay GL. Tapos itong round 3, maganda yung umpisa nung round 3 ni Husky, pero all throughout kasi nung round 3 ni GL, walang dull moment. Solido talaga. Polido. Mula umpisa, gitna, hanggang sa dulo. Maganda yung pagkakalatag. Yung kay Husky, maganda yung umpisa niya. Solid yun. Pero nung bandang, pagkatapos nung rhyme scheme niya, medyo lumaylay na siya doon. Para sa akin. Siguro kasi kinapos na rin siya. Parang, minsan kasi tol, importante kasi talaga, sobrang importante ng boses natin. Lalo pag bumabattle ka, lalo pag battle MC ka, sobrang importante niyan kasi yan yung susuporta talaga sa'yo para maihatid mo ng maayos yung naisulat mo. Pagka pumalya yan, yung boses mo, hindi na siya magiging convincing, maaaring hindi ka makakuha ng moment or kung ano-ano pa. Kaya hindi nagiging maganda yung kalalabasan ng sulat mo. Kahit nasabihin mong maganda yung pagkakasulat mo, maganda yung rounds mo, pero pag hindi mo siya na-deliver talaga ng maayos, yun, magiging factor yun para bumagsak yung round mo. Para hindi siya maging, yun, basta, ganun, sobrang laking factor talaga ng boses. Tapos siguro, napansin ko rin kay Husky, no, yung gigil niya talaga nung round 3, parang binuhos niya lahat doon. Yun nga lang, kinapos siya, saka yung sulat talaga, hindi talaga siya umabot para sa akin. Hindi siya umabot sa sulat ni GL. Kaya kung ako ang magja-judge dito, ang boto ko dito, 2 and 3 kay GL, Husky, slight edge. Pero solid na laban overall. Siguro kung hindi lang kinapos si Husky, solidong, hindi lang siya kinapos ng boses or hindi lang siya nagkaroon ng problema sa boses nung round 3. Pukpukan talaga to ng solid. Alam mo yung parang pwede siyang maging battle of the night or what. Pero yun, solid na laban pa rin overall. So, yun ang judge ko sa battle na to. So yun, bali mga tol, dito ko na pala tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Siyempre, sana may natutunan kayo kahit papano, no? Kung may mga suggestion kayo, may mga battle kayo na gustong ipa-review, mag-comment lang kayo sa baba. At titignan natin kung ano yung magandang i-review talaga na battle. Siyempre, mag-suggest din kayo. At kung, siyempre, yung may mga, katulad kanina, may mga linya talaga ako na hindi naintindihan, pwede nyo ring linawin sa akin yun. Lalo yung sa Sando.
sa Andoy GL. Hindi ko alam kasi hindi na talaga ako updated tol masyado sa mga battle. Pero yun, comment lang kayo sa baba, magtanungan tayo or what. Bigyan nyo ako ng idea or kung ano-ano pa. Yun, tas suggest na rin kayo ng pwede nating i-review na battle sa susunod. So yun, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. Peace out, hanggang sa muli.